Si Sora ay hari ng mga simp na hindi pa nakaamoy ng halimuyak mula sa chicks, at ginugugol ang lahat ng oras sa isang madilim na silid para maglaro, kumain ng energy bar at uminom ng Gatorade. Partner in crime niya ang nakababatang kapatid na si Shiro, isang loli na tatandang dalaga pagkat paboritong subject ang magkulong sa kwarto para maglaro. Bagamat tambay man silang maituturing kagaya mo, sila ay talagang napakagaling sa paglalaro ng mga games, sa tindi ng duo nila ay masasabing legend na sila sa mundo ng mga laro. Naglalaro sila bilang isang koponan ng 4 na karakter, kung saan laging blanko ang mga pangalan kaya tinawag bilang Team Blank. Parehong tig-2 ng karakter na nilalaro ang 2 ng sabay, at basic lang ang mga kalaban kahit pa gumamit ng cheat para manalo. Matapos ang ilang oras ng paglalaro, napagod na si Shiro kaya nilagay sa paa ng kuya ang controller para laruin ito ang 4 na karakter. Halatang sleep-deprived na ang bida nating simp, pero wala sa bokabularyo niya ang sumuko kaya nilaro ang 4 na karakter buong magdamag. Kinaumagahan, nakatanggap ito ng email at sinabi ni Shiro na buksan ito pagkat baka galing sa kaibigan. Napatawa ito at tinanong ang kapatid kung kailan pa naging sarkastiko. Tiningnan ito ni Shiro at nagulat nang makita na para ito sa Team Blank. Nagtaka si Sora pagkat selyado ang kanilang pagkakakilanlan, at nang buksan ito ay isang imbitasyon pala para sa larong chess. Basic na ito sa kuya kaya bumalik sa pagtulog, pero ginaising ni Sora dahil sa kanilang dalawa ay ito ang pinakamagaling sa chess. Ganun pa man ang kalaban nila ay malamag na sang tirada, kaya sumali na si Sora dahil kapag ang Team Blank ay kumpleto ay di sila matatalo. Pinaupo nito ang loli sa kandungan na medyo sus, nakipaglaban sila hanggang sa matalo ang world champion. Sinabi ni Shiro na ngayon lang ulit nakatapat ng matinding kalaban, nang muli silang makatanggap ng email na sinasabing hindi bagay ang kanilang talento sa paglalaro sa mundong ito. San gayon si Sora pagkat kung iisipin ang buhay bilang isang laro, walang patakaran o layunin kaya ginagawa lang ng 7 bilyong manlalaro ang anumang gusto nila. Inalok sila ng estranghero ng mundo kung saan malinaw ang patakaran, at sinabi ni Sora na mananalangin kay Truck-kun upang mapunta doon. Sa sandaling matapos isulat ang reply ay nagsimulang mag-glitch ang lahat ng screen sa silid. Biglang may lumabas na kamay sa isang screen, sinasabi sa magkapatid na isinilang ang mga ito sa maling mundo kaya ipapadala kung saan sila nabibilang, dahil busy din si Truck-kun makapinsala sa ibang animeverse. Biglang sumabog ang silid at napunta ang 2 sa outer space, sumisigaw ang mga ito habang nahuhulog sa kakaibang planeta kung saan binati ng isang lalaki sa pagdating sa kanyang mundo. Sinabi nito na ito ang mundo ng mga laro na tinatawag na Disboard, kung saan ang lahat mula sa buhay ng mga tao hanggang sa mga hangganan ng mga bansa ay napagpasyahan sa pamamagitan ng mga laro. Nagtanong si Shiro kung sino siya at nagpakilala bilang si Tet na Diyos ng mundo, sunod sinimulan sabihin ang 10 patakaran sa mundo. Una, hindi dapat magkaroon ng karahasan sa mundo. Pangalawa, lahat ng alitan ay nalulutas sa pamamagitan ng mga laro. Pangatlo, ang magkabilang panig ay dapat magtaya ng isang bagay na kanilang pinagkasunduan na may pantay na halaga, at pang-apat, anumang bagay ay maaaring ilagay bilang taya, at anumang laro ay maaaring laruin. Ang ika-5 patakaran ay nagsasaad na ang partido na naghahaman ay may karapatang magpasya ng laro at mga patakaran, at ang ika-6 ay nagsasaad na ang mga taya na ginawa ay dapat sundin. Ang ika-7 patakaran ay nagsasabi na ang mga alitan sa pagitan ng mga grupo ay napagpasyahan sa pamamagitan ng mga laro sa pagitan ng kanilang mga kinatawan. Ang ika-8 patakaran ay nagsasaad na ang pagkahuli sa pandaraya ay nangangahulugang agarang pagkatalo, at ang ika-9 na patakaran ay nagsasabi na ang mga patakarang ito ay hindi kailanman mababago. Napasigaw si Sora at sinabing di ito ang oras sa kung anumang patakaran dahil mahuhulog na sila, ngunit nakakapagtaka na hindi sila nagasgasan. Tumingin si Tet kay Sora at sinabing ang ika-10 patakaran ay ang magsaya, hanggang sa maglaho ito sa kalangitan at nag-iwan ng till we meet again. Tumayo ang magkapatid upang makita kung ano ang nangyayari, natuklasan na nasa ibang mundo sila na may mga halimaw tulad ng dragon, kaya nagsimulang umiyak dahil mas masaya pa din sa Earth. Nagtungo ang mga ito sa pinakamalapit na pamayanan kung saan nakasalubong ang ilang magnanakaw sa daan, kaya dahil laro ang kwentang digmaan sa mundo ay tiyak na walang pantapat ang mga ito. Matapos talunin ang mga kupol at kunin lahat ng ari-arian ng mga ito, nalaman ni Sora ang kasaysayan ng mundo.
Matagal na ang nakalipas, nagkaroon ng isang matinding digmaan sa pagitan ng mga Diyos ng mundong ito upang makuha ang titulo ng tunay na Diyos. Ang digmaan ay natapos, lalo na pagkatapos ng labis na pagdanak ng dugo at walang nanalo. Ang tanging Diyos na hindi nakilahok sa digmaan ay si Tet, ang Diyos ng mga laro at siyang nanalo sa pamamagitan ng default. Matapos maging tunay na Diyos, sinumpa ni Tet ang lahat ng iba pang Diyos dahil sa karahasan, sunod nilikha ang 10 patakaran at idineklara ang mga ito sa 16 na lahi na nakatira sa mundo, na sinasabing gamitin ng mga ito ang lahat ng kakayahan upang tumaas sa mundo. Gamit ang impormasyon nagtungo ang magkapatid sa kalapit na lungsod, sinusubukan intindihin ng mga patakaran na magdidikta ng kanilang kapalaran. Di nagtagal nakarating sila sa kabisera ng Elkia, at isang gambling tournament ang iniayos upang piliin ang susunod na hari. Nalaman ni Sora ang mga detalye sa isang matandang blonde na puno ng makeup para magmukhang bata. Sinabi nito na ito ang kagustuhan ng dating hari, ang ilunsad ang gambling tournament para piliin ang sunod na successor. Itinuro nito si Steph na umiiyak habang naglalaro, ang apo ng hari na kinailangan maglaro gaya sa mga commoner ayon na rin sa kagustuhan nito. Prediksyon nito na matatalo si Steph dahil ang kalaban ay ang number 1 sa lungsod. Biglang nakita ni Sora ang pitaka ng matanda kaya hinamon ito sa laro, hiniling na ipuste lahat ng pera at kapalit nito ay ipupuste nila ang kanilang mga sarili. Gulat man si Tanda ay tinanggap ang hamon pagkat maaaring ipadala si Shiro sa Epstein Island. Matapos makipagkasundo, nagsimula itong magbigay ng baraha at nandaya upang ilatag ang full house, ngunit nagulat nang ilatag ni Sora ang royal flush. Gulat ito malala ngunit niliwanag ni Sora na natalo ito ayon sa patakaran kaya kinuha ang pitaka. Habang paalis, kinundi na ito ni Shiro sa pandaraya, pero paliwanag nito na matatalo lamang sila kapag nahuling nandaya ayon sa 8 patakaran. Pagkatapos nito, nagbook si Sora ng isang silid habang pinapanood ni Shiro ang laban ni Steph. Alam nito na matatalo si Steph dahil nandaraya ang kalaban, ngunit hindi alam kung paano. Tiningnan ni Sora ang paligid ng silid at nakita ang babaeng nakasuot ng hood na nakatitig sa kanila. Biglang naisip nito na may magic sa mundong ito, at iyon ang ginagamit ng kalaban ni Steph para mandaya. Bago maglatag si Steph, nilapitan ito ni Sora upang ipaalam na nandadaya ang kalaban saka pumunta sa silid. Nang makaupo na sa silid, tiningnan ni Sora ang mga gamit at kumbinsido na sapat na ang mga ito para matulungan sila. Matapos ito natulog na ang magkapatid, nang sa gitna ng gabi ay may kumatok. Pumunta si Sora upang tingnan kung sino, at laking gulat nang makita si Steph na towel na lang ang nagsilbing takip. Natalo ito sa laro at humingi ng tulong sa simp upang papasukin. Matapos makapasok, sinisi ni Steph si Sora dahil kung sinabi nito kung paano nandaraya ang kalaban ay di sana natalo sa laro. Dahil dito ay nawala ang lahat sa kanya at di na magiging hari. Bilang isang simp, nakakita si Sora ng pagkakataon upang pagsamantalahan ang sitwasyon ng prinsesa. Sinabi nito na tanga si Steph dahil di man lang nalaman ang trick sa laro kaya di rin ito dapat maging hari. Ayon pa dito na baka minana ito ng prinsesa sa Lolong Angus, na siyang nag-ayos ng gambling tournament para sa pagpili ng sunod na successor. Nagalit ang prinsesa sa pangkukot siya sa lolo kaya gustong sampalin si Sora. Ngunit dito na ito pinigil ng simp para magmungkahi ng laro kung gusto nitong gumanti. Janken ang magiging laro kung saan papel lang ang kanyang gagamitin. Kung gagamit siya ng iba maliban sa papel ay matatalo, ngunit kung manalo gamit ito ay magiging draw. Matapos ilatag ang kondisyon, sunod pinaliwanag nito na ang sinumang matatalo ay gagawin ang naisin ng nanalo sa laro. Kung draw ang laban ay magpapasample siya, habang gagawin ng prinsesa ang pabor na gusto niya. Sa isip na pera ang gusto ng simp agad tinanggap ni Steph ang hamon at pinili ang gunting, ngunit gumamit si Sora ng bato at ayon sa rules ay draw ito. Nalungkot si Steph at nangako na bibigyang house and lot si Sora, ngunit paalala ng simp na pabor ang gusto hindi jacket o house and lot. Napagtanto ng prinsesa na nag-scam siya, ngunit huli na ang lahat pagkat nag-utos ang hari ng simp na magkagusto siya sa kanya, na nagpagulat maging kay Shiro. Pagmamalaki ng loko sa kapatid na dahil sa manipulation tactics ay makakakuha ng unlimited money sa prinsesa, ngunit ayon dito na mas mabuti kung ginawa na lang itong slave pagkat bukod sa sip-sip lahat ng asim ay wala ding kalandian. Nakakadismaya umano ang pagkasimp nito, kaya naisip ng loko na marahil ay di talaga siya makakasip-sip ng asim hanggang mamatay.
Nagsimula itong mabuwang, habang banat ni Shiro na trinaydor siya nito matapos sabihing siya lang ang babae sa kanyang buhay. Agad humingi ng paumanhin ang simp, pagkat bukod sa walang magiging kayakap sa gabi ay ayaw din makulong sa kasong crime against Lolita. Habang para itong palaka, napaiyak si Steph dahil ditanggap na kailangan ma-in-love sa loser dahil natalo. Ganon pa man, dahil sa kapangyarihan ng patakaran nagmumukhang romantiko ang simp at di matanggihan ang mga hilingin nito. Nagpa siya si Shiro na tumanggap ng kabit, sabay sipa sa hari ng mga simp para makagraduate na sa pagiging birhen. Panic mode si Steph kaya sinipa ito, sunod biglang naging sirang robot ang magkapatid dahil nagiging depektibo kapag malayo sa isa't isa. Nang buksan ni Steph ang pinto ay nanambalik ang sigla, at sa yakap na ito ay napaisip ang prinsesa sa label ng dalawa. Magkaganon pa man, tinupad nito ang kahilingan ni Sora at dinala ang mga ito sa kanyang palasyo. Matapos sabihin na galing sa ibang mundo, ipinaliwanag ni Steph ang kalagayan ng mundo at ng mga tao. Mayroong 16 na lahi sa mundong ito at ang mga Diyos na tinalo ni Tet ang naging pinakamalakas, habang ang mga tao ang pinakamahina. Ang rank ay napagpapasyahan sa kakayahan gumamit ng magic, kaya dahil bokya ang mga mortal ay pinakamababa. Bukod pa dito ang Elkia lang ang teritoryo ng mga tao, pagkat maraming kaharian ang nasakop ng ibang lahi sa pamamagitan ng mga laro. Naisip ni Sora na ito marahil ang rason kung bakit di makita ni Steph ang pandaraya kahapon, dahil hindi nito makita ang magic ng kalaban. Nagpa siya ito na pag-aralan ng mundo bago gumawa ng Harem Empire subalit lahat ng libro ay nakasulat sa Latin. Sinabi ni Sora na kailangan ito matutuhan, pero basic lang ito kay Shiro na alam na ang lingwahe matapos basahin ang isang libro. Pinuri ito ni Sora. Habang di makapaniwala si Steph na natuto ang isang bata sa pamamagitan lang ng pagbabasa. Naisip ng prinsesa na kung talagang henyo ang magkapatid ay marahil na ito na ang pag-asa na magliligtas sa sangkatauhan. Sinabi nito sa dalawa na maraming beses tinaya ng lolo ang kanilang teritoryo, ngunit palaging talo kaya nagresulta upang tawaging hangal na hari ng mamamayan. Naniniwala ito sa potensyal ng mga mortal na kayang manalo kahit walang magic, na siyang rason kung bakit niya gusto maging reyna para patunayan ang paniniwala ng lolo. Ganon pa man, tila malayo na ito sa katotohanan pagkat natalo na ni Ube Girl ang lahat sa gambling tournament at malapit ng koronahan. Habang papasok sa crown room, sinalubong ito ng ating mga bida. Ipinapakilala siya bilang Kurumi na inasar si Steph na nakasuot na lang ng basahan, sinabing pwedeng kunin ang mga damit kung kailangan nito. Binagsak nito ang damit sa sahig at tinawag na hangal ang lolo ni Steph, nagpaalala na wag nitong gawin ang parehong pagkakamali. Dito na sumulpat si Sora upang rumesbak, binalik ang damit kay Kurumi at sinabing na panalunan nito ito sa laro kaya panatilihin lang hanggang makuha niya pagbalik. Chill lang si Kurumi at pumunta sa crown room, habang sinabi ni Sora kina Shiro at Steph na susunod sila para agawin ang corona, at para patunayan na hindi hangal ang lolo ni Steph. Grand entrance ang mga ito sa seremonya, at giniit na tumututol sa magiging bagong reyna. Gulat ang madla nang magtungo si Sora sa altar, habang tinawag na talunan ni Kurumi si Steph dahil pinadala ang mga kampan nito matapos matalo. Agad binikwasan ni Sora ang pangkukutsa nito at hinayag sa madla na si Kurumi ay hindi mapagkakatiwalaan, dahil sa pandaraya sa torneo sa tulong ng ibang lahi. Naguguluhan ang lahat, ngunit matapos pumunta ni Steph sa target ay hinubad ang balat kayo nito at para ilantad ang isang elf. Naisip ng madla na marahil ginagamit ito ni Kurumi para manalo sa laro, ngunit magaling sa acting si Ube Girl at umaktong di kilala ang elf. Sinabi nito kay Sora na kung naniniwalang ang elf ang dahilan ng mga pagkapanalo ay pwedeng palayasin ito at hamanin siya sa isang laro. Agad umalis ang elf, at kasabay nito ay sinabi ni Kurumi na dahil siya ang hinamon ay marapat lang na siya ang magpasya ng magiging laro. Giit nito na pipili ng laro kung saan imposible ang mandaya, at sinabing tatawagan na lang si Sora kapag nakapagpasya na sa lugar at mga patakaran. Mula dito, ipinaliwanag ni Sora kay Steph na nakitang nandaya si Kurumi at gumamit ng magic sa kanilang laban. Ayon sa simp na ang gambling tournament ay may higit pang butas kesa sa bataan ni Steph, sinabing malamang ay kinokontrol ng elf si Kurumi. Sa una ay tutulungan ng mga ito si Kurumi na makuha ang corona, saka kukunin ng mga ito iyon para masakop ang sangkatauhan ng walang dugo ang dumadanak. Gulat ang prinsesa sa mga narinig, pero sinabing dahil wala na ang elf ay hindi na din makapandaraya si Kurumi.
Tinanong ito ni Sora kung asan ang utak sa paniniwalang mangyayari iyon, pagkat nakakasigurong gagamit si Kurumi ng magic sa paraang di nakikita. Sunod dumating si Kurumi upang dalhin sila sa lugar ng laro, at habang nakasakay ay umamin na nakikipagtulungan sa mga elf. Subalit giit nito na ginagawa iyon para sa kapakanan ng sangkatauhan, sa paniniwalang makakamit ang kapayapaan sa ilalim ng proteksyon ng mas malakas na lahi. Kinumbinsi nito si Sora na sumuko, ngunit nag-jojo pose lang ito kasama si Shiro at sinabing hindi sila yuyuko sa walang kwentang pagbabanta. Dismayado si Ube Girl kaya sinabing dudurugin ang dalawa sa laro. Dinala nito ang mga bida sa isang kastilyo, kung saan inihanda ang isang human-sized chess game gaya sa Harry Potter. Pinaliwanag nito na ang bawat piraso sa chess ay may sariling buhay, kaya ang pag-uutos lamang ay sapat na para gumalaw ang mga ito. Ayon kay Shiro na piece of cake lang ito sa kanya, ngunit sinabi ni Sora kay Kurumi na maglalaro sila ng kapatid bilang isa, kaya may switching sa mid-game. Kumpiyansa si Kurumi na di nito malalaman ang trick kaya pumayag, samantala nanunood ang elf partner nito sa magic pool. Nagsimula ang laro sa pag-advance ni Shiro, habang unang tirada pa lang ay lumabag agad ang piyesa ni Kurumi sa rules ng chess. Napagtanto ni Sora na ang larong magic chess ay nakasalalay sa karisma ng leader at sa kakayahang utusan ang piyesa, na siyang dahilan kung bakit nakakagawa si Kurumi na kakaibang tirada. Habang ginawa nitong bishop ang knight, naging by the book si Shiro at naglunsad ng unang check. Ganon pa man, nagkaroon ng problema matapos tumanggi ang piyesa na siyang dahilan para matagpas ito. Napagtanto ni Sora na dahil may kamalayan ng mga piraso, hindi susunod ang mga ito sa utos na delikado. Dahil dito, hindi makagawa ng brilliant sacrifice si Shiro at naitutulak pabalik. Nagsimula itong kabahan at hindi na din nakikinig ang mga piyesa, kaya napaiyak ito sa bingit ng pagkatalo. Kung kaya, dito na ito niyakap ni Sora para sa switching, sabay sigaw sa mga piyesa na sinasabing makakatanggap ang mga ito ng gantimpala kapag nanalo. Nangako ito ng harem sa mga makakaligtas, kasama ang buong pensyon na walang buwis bago mamatay. Biglang alab ang mga piyesa at sabay-sabay tumalon para makidigma, habang pinaliwanag ni Sora kay Shiro na hindi ito laro kundi tunay na digmaan. Inutusan nito ang mga piyesa na gumawa ng surprise attack at puinesto sa harap ang hari. Sinubukan itong patigilan ni Kurumi dahil may opening, pero syempre walang siraulo ang papayag matalo sa kalaban. Dahil desperado na, inutusan nito ang mga piyesa na bumuo ng pader sa paligid ng hari, ngunit sa huli ay nag-all out na din kaya nilatag ang hari sa frontline, at nang gawin ito ay biglang tumaas ang moral ng bawat piyesa. Ang mga puting mandirigma na umaatake ay nagbago ang kulay at nawala ang 50% ng karapatan, kaya panic mode si Sora matapos maisip na gumagamit si Kurumi ng Elven Magic para i-brainwash ang kanyang mga piyesa. Inutusan ito ni Sora na umatras, ngunit huli na ang lahat dahil kontrolado na ni Kurumi ang digmaan at handa na ang reyna nito na tapusin ang kanyang hari. Dahil wala ng ibang moves, tumalon mismo ang simp sa board upang pigilan ang pag-atake ng reyna. Gumamit ito ng Riz no Jutsu ni Mr. Romantico mula sa dating sim na Nil Arrow, tinawag itong sexy at mabango, sunod kinumbinsi na iwan nito ang asawa para sa kanya. Giit nito na ang kanyang hari ay isang loser na gumagamit ng brainwash magic at ginagawa silang kasangkapan, kaya marapat na mas maging mabuti ito kesa sa asawa. Nabiktima ang reyna sa tindi ng Riz technique, kaya naging kulay putian na kinagaulat ng lahat. Pagkabalik sa balkonahe ay bakas ang kaba kay Sora sa pagsugal sa buhay at hindi na alam kung gagana pa ulit iyon. Malapit na itong mabuwang, kaya si Shiro naman ang nag-take over para magmaniobra sa mga piyesa. Kumuha ito ng ilang litrato, na nagpapatakot kay Kurumi dahil baka ilantad ng dalawa ang kanyang manipulation. Inutusan nito ang knight na paslangin ang traidor na reyna, ngunit naiyak ang kabalyero saka naging kulay puti na din. Walang nakakaalam sa nangyayari maliban kina Sora at Shiro, na napagtanto na mananalo na sila sa digmaang nang hindi lumalaban. Minanipila ni Sora ang reyna at sinabing ang baliw nitong hari ay nagutos sa mga mandirigma na salakayin siya, ngunit di kaya ng mga itong paslangin ang reyna na kanilang mahal. Napaluha ang kabalyero habang sinasabi sa reyna na iligtas ang mga tauhan sa pamamagitan ng pagtalo sa mapang Apang Hari, kung saan matapos itong maging kulay pula ay naging kulay pula na din ang itim na mga mandirigma. Walang maintindihan si Steph kaya pinaliwanag ni Sora na isa itong rebelyon, na susi sa pagkapanalo ng hindi lumalaban.
Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Steph sa yumaong lolo, na sinabing ang susunod na hari ay dapat matalino na kayang manalo ng di lumalaban, at dapat makita nito ang kalakasan ng mga mortal kahit pa man pinakamahinang lahi. Napahanga ito kay Sora habang inuutusan ang mga piyesa na tulungan ang Pulang Reyna, at gamit ang magkasamang puwersa ay nazukol ang hukbo ni Kurumi. Gusto ni Sora na sumuko ito, ngunit akala ni Kurumi na gumagamit siya ng tulong sa ibang lahi kaya di papatalo dahil baka mabenta ang sangkatauhan. Inutusan nito ang mga piyesa na tapusin ang traidor na Reyna, at sa paglakad ng hukbo ay naisip ni Shiro na hindi na mananalo. Ganun pa man biglang naglaho ang itim na hari, kung saan paliwanag ni Sora na gaya sa digmaan ay maaaring nalason ito ng sarili nitong nasasakupan bago makidigma. Napaluhod si Kurumi sa pagkatalo, habang sa isip ni Sora na nanalo lang sila dahil sa mundo natin ay uso na ang World War. Binalik ni Sora ang damit ni Steph at nangako na patutunayan na tama ang lolo nito, at ipapakita ang full potensyal ng mga mortal. Napaiyak ang prinsesa sa tuwa, sunod dumating si Kurumi at tinanong si Sora kung kaninong lahi humingi ng tulong. Sagot ni Sora na sila lang ni Shiro, ngunit ayaw maniwala ng talunan. Sinabi dito ni Sora na hindi masama ang ideya ng pamumuhay sa ilalim ng elf race, ngunit tinutulan ito dahil sa pangmamaliit sa kakayahan ng sangkatauhan. Biglang umiyak si Kurumi na parang paslit, sinabing walang sino man ang minamaliit at nagpakahirap para makakuha ng tulong mula sa elf. Panic mode si Sora, habang inasar ito ng kapatid na nakapagpaiyak ng isang paslit gayong birhen lang. Matapos ito, nakuha ni Sora ang karapatan maging hari, ngunit sinabi kay Tanda na dahil magkasama sila ni Shiro na nanalo ay dapat parehong maging hari. Ayon sa ministro na bawal iyon ayon sa batas, at nang nagdesisyon si Sora na maging hari ay tinutulan naman ni Shiro sa isip na gagawa ng harem ang kuya at ipagpalit siya. Hinamon ng mga ito ang isa't isa at matapos ang 3 araw ng laro sa baraha ay natuklasan na pwede naman pala kahit dalawa ang hari. Parehong naging hari ang dalawa saka pinasuot si Steph ng maid outfit dahil may hilig, at nang mabisi sa paglalaro ay kinundena ng prinsesa dahil may kailangan asikasuhin ang mga ito, matapos marinig ang chismis sa pakikipag-ugnayan ng ilang ministro sa ibang lahi. Dahil dito agad tinipon ni Sora ang lahat ng ministro para sa larong Janken, na may kondisyong ang matatalo ay bawal magsinungaling kapag gumagawa ng ulat. Dahil basic, natanggap ng mga ito ang ulat sa mga ministro na nagtuturo kung paano mas palagwin ang ekonomiya. Matapos ito nagbigay mensahe sila sa madla, sinabing laging natatalo ang mga mortal dahil sa pagiging mahina at kawalang kakayahan sa paggamit ng magic. Ganon pa man, nang wala pang karahasan ay minsan naging patas ang lahat ng lahi at nagkaroon pa nga sila ng kontrol sa buong kontinente. Sinabi ni Sora na hindi ito dahil sa kagalingan makidigma, kundi dahil pinaghusayan nila ang katalinuhan habang pinaghusay ng ibang lahi ang kanilang lakas. Ang katalinuhang ito ang tumulong sa kanilang umunlad, ngunit nang ipagbawal ni Tet ang karahasan ay natuto ang ibang lahi na magpakahusay maging sa karunungan, na dahilan para mawala sa kanila ang advantage at laging matalo sa mga laro. Guilty ang madla ngunit di ito alintana ni Sora, dineklara na ang mga tao ang pinakamahina, ngunit dahil pinanganak silang wala ay may potensyal na maging kahit ano. Nangako ang magkapatid na magiging hari ng sangkatauhan, sunod lumitaw ang race piece na nagpapahiwatig ng autoridad bilang kinatawan ng lahi. Sumumpa sina Sora na tatalunan ang pinakamalalakas, at sa paghiyaw ng madla ay nagdeklara ng all-out war sa lahat ng lahi, sinabing babawiin lahat ng teritoryong kinuha sa kanila. Sobrang takot ang naramdaman ni Steph sa deklarasyong ito, kaya pinaliwanag ni Sora na dahil natalo nila si Kurumi na tinutulungan ng elf, iisipin ng ibang lahi na may mas malakas silang backer, na hanggang di pa natutuklasan kung sino ay walang aatake sa kanila. Matapos ito ay nagtungo ang magkapatid sa silid upang pag-aralan ang ibang lahi, lalo na ang mga anghel na tinatawag na Flugel, ang mga librarian na nabuhay pa sa panahon ni Tatang Satok. Iniisip ni Sora na magiging maganda kung isa sa mga ito ang nasa kanilang panig, nang biglang mag-freeze ang oras at magpakita si Tet. Nilipat nito ang dalawa sa labas at nagtanong kung masaya sa kanyang mundo. Sinabi ni Sora na lubhang matindi ang mga hamon na isang dream come true para sa isang adik sa games. Natuwa si Tet, samantala nagtanong si Sora kung makakakuha sila ng tiket pag natalo nila lahat ng 16 na lahi, para hamanin mismo si Tet sa title ng True God. Pumayag ito, habang nagtanong si Sora na kung ang rason ng pagdala nito sa kanila dito ay kung dahil natalo ito sa unang pagkakataon.
Inamin ito ng True God at sinabing hindi hahayaan mag-quit ang dalawa hanggang sa maging patas ang kanilang puntusan sa sunod na pagtatapat. Bigla itong naglaho sabay ng pagbalik ng lahat sa normal, at di inaasahang may kunting resistance si Steph sa magic nito kaya narinig ang pag-uusap nilang tatlo. Tinanong ni Steph si Sora ukol dito, pero interesado lang ang loko kung paano makakababa. Matapos ito, ibinigay ni Sora ang lahat ng trabaho ng hari kay Steph para makapaglaro kasama si Shiro. Dahil dito nag-init ang prinsesa kaya sinugod nito ang kuta ng dalawa, kung saan parang mga kiti-kiti ito matapos tamaan ng mosquito-killing sunlight at utusan ni Steph na magtrabaho. Dineklara ng magkapatid na di kailanman nagtatrabaho ang Team Blanc, kaya hinamon ito ng prinsesa sa isang laro. Tinanggap ni Sora ang hamon at hinayaan si Steph magpasya ng laro sa katinanong ang mga nakataya. Ayon sa prinsesa, kapag nanalo siya ay kailangan ni Sora maging disenteng tao, na nagdulot ng panik dito dahil kung talagang matatalo ay mapipilitan magpakalalaki, lalo't ayaw graduate sa pagkasim. Pinili ni Steph ang larong blackjack pero di dito interesado si Sora, kaya hinayaan manalo ang prinsesa ng magkakasunod gamit ang cheat na pinag-aralan. Walang paki si Sora dahil sa huling round ay nag-all-in, kung saan nakuha lahat ng chips na hawak ni Steph. Nalungkot ang prinsesa at nagtanong kung paano natalo, sinabi ni Sora na nakikita nito ang cheat kahit pikit mata, at nakatulong lang iyon para mabilang ang mga baraha at matumbukan ang tamang tirada sa panalo. Nag-alsa balutan ang talunan, pagkat ang pinatupad ng magkapatid na mga reforma ay nahaharap sa petisyon ng ilang maharlika at siya ngayon ang dapat mag-ayos nito. Nagpasya si Sora na tulungan muna ito at agad pumunta sa palasyo para talunin ang mga maharlika, kung saan kinuha lahat ng mga yaman nito pati ang brief. Dahil walang saplot, relate dito si Steph kaya kinundi na ang mga paraan ni Sora, sinabi nito na nagtrabaho siya ng husto para mapanatili ang oposisyon sa payapang paraan. Nang talakayin ng diplomatic approach ay nagyelo ang magkapatid na walang alam kundi maglaro, napagtanto na may tinatagong galing rin pala ang prinsesa. Kinundi na ito ni Steph at binaida ang pagiging summa cum laude at pakikipagkaibigan sa mga makapangyarihang personalidad, na parang palaso na tumusok sa mga dinag-aral at walang kaibigan. Halatang inggit ang mga ito, kaya bilang gantimpala sa pagkapanalo ay pinagsuot ng aso outfit si Steph bago dalhin sa palengke. Mas kabado ang mga loko kesa sa asong prinsesa na cute, sunod pinaliwanag ni Steph na alangan ng madla dahil mukha siyang war beast na ika-14 na lahi pagdating sa mahika at pangatlo naman sa pinakamalaking kaharian. Gulat ang simp nang marinig ito habang na-awaken ang kanyang hilig sa cute na aso, kaya matapos ideklara na sasakupan muna ang mga war beast ay kinondena ng prinsesa. Sunod umalis ang magkapatid at iniwan si Steph na talagang parang aso sa kalsada, at nang mahanap ang dalawa ay agad hinamon ang simp sa isang laro, sinabing gagawin itong matagumpay na binata kapag natalo. Handang matalo si Sora para dito, ngunit nakatikim ito kay Shiro na agad nag-substitute. Tumaya si Steph sa kasarian ng taong dadaan sa iskinita, at agad itong natalo ni Shiro na sobrang talino na kinuha ang shell ng tahong ng prinsesa bilang takip sa ulo. Ayaw paawat ni Steph kaya hinamon ang magkapatid ng paulit-ulit, hanggang sa takip sa buko at tahong na lang ang matira. Ganon pa man, tila gustong magserbisyo ng prinsesa kaya hinamon si Sora, tumaya na lilipad ang mga kalapati sa loob ng 30 segundo, pero sinabi ni Sora na 3 dahil binato ang mga kalapati para umalis. Ubos ang mental might ni Steph na nagtanong kung bakit di man lang manalo. Giniit ni Sora na walang swerte-swerte sa laro at impormasyon ang tunay na susi sa panalo. Ito din ang pinag-aalala ng mga ito ngayon, dahil walang sapat na impormasyon sa mga war beast para makaatake. Natuklasan lang nila na meron itong malalakas na katawan, matalas na pandama at sixth sense para mabasa ang isipan ng iba, pero walang nabanggit na kahinaan ng mga ito sa libro sa palasyo. Kaya, dahil walang aklatan sa lungsod ay walang kwenta ang kanilang lakad. Napagtanto ni Steph na nangangalap ang magkapatid ng impormasyon para matalo ang ibang mga lahi hanggang sa mga oras na ito, kaya sinisi ang sarili sa pagiging mahina ng utak, ngunit pinuri naman ng magkapatid dahil sa matagumpay na pamumuno bago sila dumating. Bigla, mula sa anino ay isang malaking bagay ang sum-akop sa buong lungsod, na nang tingnan ng lahat ay nakita ang divine tree na lumulutang. Namangha ang magkapatid samantala pinaliwanag ni Steph na ito ang kaharian ng Pantasma, pangalawa sa rank ng mga lahi kung saan naninirahan ang mga flugel na nilikha mismo ng lahing ito.
Nais ni Sora na makipagdigmaan agad dito at nag-wish na sana ay may impormasyon sila tungkol sa malaanghel na mga nilalang. Sinabi ni Steph na may flugel sa di kalayuan, nagpaliwanag na isang anghel ang dumating sa aklatan at hinamon ang kanyang lolo noon, kung saan pinatalo nito ang aklatan. Galit malala si Sora pagkat pinahamak pa ng lolo nito ang pag-asang libro, kaya binigay dito ang F bago pumunta sa malaanghel na nilalang. Inabot ang mga ito ng gabi bago makarating, at nagbabala si Steph na ang mga flugel ay artificial na lahi na ginawa para paksain ang mga Diyos noon. Lalo lang nasabik si Sora dahil dito at nang buksan ang pinto ay namangha sa kagandahan ng silid. Biglang bumaba ang anghel na kanilang hinahanap at agad naramdaman ni Sora na bad news ito. Nagpakilala ang nilalang bilang si Jibril, at tinanong ang mga bagong hari ng sangkatauhan kung ano ang kanyang maipaglilingkod. Diretso si Sora at sinabing gusto ang aklatan, kaya tanong ni Jibril na kung hamon ba ito sa isang laro. Sinabi nito na bago ipatupad ang 10 patakaran, ang mga flugel ay nangongolekta ng mga ulo ng dragon at Diyos na kanilang natalo, pero ngayon ay libro na lang. Ang kanilang mga aklatan ay higit pa ang halaga sa kanilang buhay, sabay tanong kay Sora kung ano ang pwedeng itaya nito. Nais nito na ipagpalat ang 40,000 na libro sa kanilang mundo, kaya pinaliguan ng anghel si Shiro ng kapeng ininom dahil sa tuwa. Ipinapakita lahat ni Sora ang mga na-download na libro para sa gaming guides at nagsimulang maglaway ang anghel. Ganon pa man, ayaw nito maniwala sa isekai pagkat ang ritual para doon ay nangangailangan ng malaking amount ng magic, na kahit pa ang mga Diyos ay di kayang gawin. Upang makumpirma kung totoo talaga ay nagmungkahi ng body check, kung saan agad pumayag ang simp na sinabing kailangan din niya itong hawakan sa mga malinamnam na parte bilang kapalit. Walang problema ang anghel, ngunit patay ang ligaya matapos ma-reveal na ang pakpak pala ng mga flugel ang pinaka nakakakiliting parte nito. Magkaganon pa man, tinodo ng loko ang paghaplos sa pakpak habang tiningnan ni Jibril kung may mahika o spirit circuit sa dibdib nito. Napag-alaman ng anghel na wala talaga itong ni anumang spirit circuit na mayroon ang lahat ng lahi, na nangangahulugang ano ng mga ito na kanya ring type. Tinanggap nito na naisakay ang dalawa, saka naghanda para sa laban. Sinabi nito na hindi tutumbas sa 40,000 na libro ang aklat na meron siya kaya pinusta lahat, dahilan para matuwa si Sora na malugod tinanggap ang taya. Matapos ito, dinala ng anghel ang tatlo sa basement para ipaliwanag ang laro na kanilang lalaruin. Ito ay ang larong Shiratori, kung saan ang manlalaro ay kailangang magsabi ng isang salita na nagsisimula sa huling titik ng nakaraang salita. Hindi pwedeng ulitin ang salita at kapag di nakasagot sa 30 segundo ay matatalo. Ganon pa man, mas gusto ni Jibril ang intense kaya sinabing maglalaro sila ng advanced Shiratori, kung saan kapag tinawag ang anumang bagay sa silid ay maglalaho, habang kapag tinawag ang anumang bagay na wala ay lilitao. Wala nang botohan, dahil pagkatapos mismo ng laro ay babalik lahat sa dati kaya walang dapat ipag-alala. Tinanggap ng magkapatid ang hamon kaya pinaghanda ang mga ito ng anghel para mamatay. Nagpartida si Jibril kaya agad tumawag ng hydrogen bomb si Sora, buti na lang at nakapagcast ng high-level ceiling ang anghel bago sumabog lahat. Napangisi ito sa one-hit delete strategy ng simp at nagpatuloy silang maglaro, nagtawag ang mga ito ng halimaw at inalis isa-isa, pati shell ng tahong at buko ay dinamay na. Naglaro ang mga ito ng buong gabi at palihim inalis ni Sora ang mantle at crust, habang naglalaro si Jibril sa normal na paraan. Nang makapagdesisyon na tapusin ang laro ay tumakbo sina Sora sa tuktok, bago pangalanan ang lithosphere na nagbura sa pagitang bahagi ng core at kalupaan. Nagsimulang ma-infinity castle ang madla, at matapos alisin ni Jibril ang araw ay inalis ni Sora ang oxygen mula sa hangin. Hindi makahinga ang anghel kaya sinabi ang hangin, pero di nito alam na oxygen din iyon, dahilan para hindi pa din makahinga. Samantala, sina Sora at Shiro ay nag-mouth-to-mouth para makahinga, hanggang sa sunod alisin ang atmosphere. Sinubukan lumaban ni Jibril pero wala ng boses, kaya ginamit na nito ang magic para magsulat ng salita at di mabokya. Ganon pa man, sinulat na ni Sora ang Coulomb's force, ang puwersa na pumipigil sa atoms para mag-collide, at kapag nawala na ito ay magiging planetary devastation ni Nagato ang lahat ng particles, at sasabog ang solar system. Sa isip ni Jibril na siya ang unang mapapaslang sa pagsabog, naisip na naglalaro si Sora ng chess at na-checkmate na siya, kaya malugod tinanggap ang pagkatalo. Kasunod nito,
winasak ng Big Bang ang cosmos sabay ng pagbabalik ng lahat sa normal. Napareklamo si Steph matapos ipain sa halimaw na siyang dahilan para mapaslang sa laro, kaya hinimas ito ni Sora at sinabing hindi sila mananalo kung wala ang tulong nito. Sunod lumitaw si Jibril at sinabing lahat ng pag-aari ay kay Sora na ngayon, ngunit giit nito na sa kanya pa din ang aklatan dahil gusto lang naman magbasa dito, at may bonus pa dahil pwede din itong basahin ang mga libro sa kanyang tablet. Pagbunyag nito na si Tetang nagdala sa kanila dito at plano itong talunin sa laro, kaya hindi mag-aatubiling gumawa ng mga mapanganib na hakbang. Nakita ni Jibril ang greatness sa Simp, kaya nangakong paglilingkuran ito ng sapat hanggang matalo lahat ng ibang lahi. Agad itong dinala ni Sora sa palasyo para makakuha ng impormasyon sa mga nalalaman nito sa Warbeast. Nagpaliwanag na ang mga Warbeast ay nahahati sa maraming angkan sa loob ng maraming taon at patuloy nagdigmaan. Ganun pa man isang araw, isang priestess na may pangalang Miko ang dumating para tapusin ang alitan, at sa loob lang ng kalahating siglo ay napag-isa ang bawat angkan para maging isa sa pinakamalakas na kaharian. Hindi interesado ang Simp doon at nagtanong kung paano matatalo ang mga ito para masipsip lahat ng asim, ngunit giniit ni Jibril na asim no more, dahil nang minsan hamanin ang mga ito ay natalo siya. Maging ang mga elf na may high-level magic ay natalo ng 4 na beses, at kasama sa kondisyon ng mga Warbeast ang pagtanggal sa alaala ng mga natalo upang di malaman ang mga detalye sa laro. Nagtaka si Sora kung bakit maraming lahi ang sumubok labanan ang mga Warbeast, gayong pagkawala lang ng teritoryo ang tiyak na resulta. Ayon kay Jibril na sa nakalipas na 10 taon, isang bansa lamang ang nangahas na labanan ang mga Warbeast at tila may alam si Steph kung sino. Napatanong si Sora kung sinong hangal iyon kaya nagdesisyon si Jibril na ipakita ito ng personal. Sinabi nito sa lahat na hawakan siya ng mahigpit, saka gumamit ng teleportation palayo sa kabisera. Nakita ng tatlo ang malaking tore sa di kalayuan at nahihiyang sinabi ni Steph na ito ang dati nilang palasyo, ngunit nakuha ng mga Warbeast at ginawang embahada ng mga ito. Napagtanto ng magkapatid na ang pasaway nitong lolo ang salarin sa pagkawala sa kalahati ng teritoryo, kaya walang pag-alinlangan sinabi ni Sora na hangal talaga ang lolo ni Steph na maghamon, sa isip na siswertihin balang araw. Napaiyak ang prinsesa, hiniling kay Sora na wag insultuhan ang yumaong lolo. Sa silid nito, matapos titigan ng paboritong ribbon ay nakita ang isang susi na minsang kwinento ng lolo. Ito ang susi ng pag-asa, kung saan hiniling nito sa kanya na ibigay lang ito sa taong magiging pag-asa ng sangkatauhan. Ayaw nitong ibigay ang susi kay Sora dahil sa pagkutsa sa kanyang lolo, nang biglang lumitaw si Jibril na kanyang ikinagulat. Nais nitong bumalik ang prinsesa para ayusin ang gusot, kung saan kahit ayaw pa ay pilit mode na lang. Habang nakatago, narinig nito si Sora na sinabing walang siraulo ang lalaban sa isang kalaban ng 8 beses upang matalo ng sunod-sunod. Minarkahan nito lahat ng kastilyong pinusta ng lolo ni Steph, at diniin na ang huling kastilyo lang ang may halaga. Nagdududa ito na may plano ang lolo ni Steph pero hindi matumbukan kung ano. Naisip nito na tumigil ang matandang hari sa paghahamon sa 8 beses, na dahil marahil ay nakuha na nito ang kanyang gusto, at iyon ang maaaring makatulong sa kanila. Napatanong si Jibril kung bakit determinado si Sora na iakyat sa tuktok ang sangkatauhan, sinabi nito na hindi pagkat ang mga tao ay likas na masama, mga talunan na walang magic kagaya niya. Nasaktan si Steph kaya umalis, pero sinabi ni Sora na basura man ang mga tao ay may ilan na natatangi kagaya ni Shiro, na taglay ang potensyal ng sangkatauhan. Ayon dito na nakilala niya si Shiro 8 taon ang nakalipas, mas matalino at tuso ito sa kanya na nagsilbing inspirasyon para maging kagaya din ito. Sinabi nito sa anghel na sa kanilang mundo, ang mga tao ay maaaring makalipad sa kalangitan at pumunta sa buwan, dahil ang ilan ay may talento at di sumusuko sa kabila ng panghuhusga ng iba. Misyon niyang hanapin ang potensyal na iyon sa mga tao dito, at siyang dahilan kung bakit naniniwala sa lolo ni Steph. Naiyak si Steph nang marinig ito, saka lumapit at binigay kay Sora ang susi. Agad tinungo ng mga ito ang silid ng yumaong hari, at mabilis na solve ang puzzle patungo sa sikretong silid. Umaasa si Sora na makakakita ng gabundok na gold bars, pero sa di inaasahan ay isang libro ang naiwan na may mensahe para sa successor. Naisulat nito iyon dahil hindi binura ng mga Warbeast ang kanyang alaala sa isip na Obab, na siyang dahilan kung bakit lumaban ng 8 beses. Sinamantala nito ang pagkakataon para matuto sa anumang laro sa katinipon ng mga datos.
Tinagurian man bilang hangal na hari ay sinikreto ang lihim na tala, umaasang ang impormasyong ito ay makakatulong sa sunod na successor. Gusto nitong maging pinakamahusay sa sugal ang sunod na hari, upang maging risk-taker sa paghamon sa mga warbeast at maibalik ang nararapat sa kanila. Ibinigay ni Sora ang libro kay Steph, diniin na dakila ang lolo nito at nagkunwari lang bilang tanga, kaya naiyak ng tuluyan ang prinsesa. Kinabukasan, agad nagtungo ang gang sa tower ng warbeast kung saan nakita ang isang matandang aso, na nagtanong kung naparito sila para makita ang kinatawan ng lahi. Diretso sa punto si Sora at sinabing dapat na agad silang magpulong, habang natakot si Steph sa mind-reading ability ni Tanda. Nagulat ang tatlo nang makitang may TV at elevator sa loob, at habang nag-aaway sina Jibril at Tanda ay nakarating sa tuktok, kung saan binati sila ng isang lolitang lobo na si Izuna, na kinatawan ng warbeast. Agad itong kinulit ni Sora at Shiro kaya biglang nagalit si Tanda, sinabing lumayo ang mga ito sa kanyang apo o lalagutan ng hininga. Nagtanong ito sa pakay ng magkapatid, hinamon ni Sora ang aso sa laro at gusto makuha ang takip ni Izuna sa tahong, habang nakataya ang takip sa tahong ni Steph. Nagalit si Tanda, ngunit sinadya ito ni Sora para makumpirma kung may mind-reading ability. Natuklasan nito na gumagamit lang ang mga warbeast ng sixth sense at intuition para basahin ang damdamin ng iba, na kaya niya ding gawin. Tiningnan ni Tanda ang pagtibok ng puso nito at kumpirmadong totoo ang sinabi, saka formal naghamon si Sora ng isang laban sa pagitan ng warbeast at sangkatauhan. Inalok ng mga ito lahat ng pag-aari kapalit ng buong kaharian ng mga warbeast, at sunod nag-analisa sa estratehiyang ginagamit ng mga ito sa laban. Binanggit ni Sora ang pagbura ng mga ito sa alaala ng natalo sa laro para hindi magkaroon ng kaalaman pag nilaro ang parehong laro, na masasabing hindi patas pagkat pwedeng baguhin ng mga ito ang patakaran at mandaya ng paulit-ulit. Sunod binanggit ni Sora ang pagkatalo ng mga elf ng 4 na beses sa kabila ng mataas na kaalaman sa magic, na patunay na ang laro ay hindi umaasa sa magic o pisikal na kakayahan. Tiyak itong video game ang laro, dahil tanging ang mga warbeast lamang ang may advanced technology para sa laro. Para patunayan ang punto, sinabi nito na di maalala ni Jibril ang TV sa kabila ng paghamon dito ng ilang beses, nangangahulugang ang TV ay isa sa mga binura na konektado sa laro. Pinuna ni Sora ang pangmamaliit ni Tanda sa lolo ni Steph, na dahil di binura ang alaala nito ay natuklasan ang kanilang munting sikreto at naisulat sa isang tala. Dahil walang kaalaman ang mga warbeast ukol dito, katunayan iyon na hindi sila nakakabasa ng isipan. Kung ibibigay nila lahat ng impormasyong ito sa mga elf ay siguradong maghahamon ng mga ito hanggang manalo, kaya kung ayaw iyon mangyari ay tanggapin ng mga ito ang kanilang hamon. Muling hinamon ni Sora si Tanda at tinaya ang race piece, kung saan nilinaw nito na ang pagkatalo ng race piece ay nangangahulugan ng pagkawala ng karapatan sa isang lahi, at kapag nangyari iyon ay magiging aso na din ang mga tao kung saan walang 10 rules. Pagbida ng magkapatid na ay sakay sila, at sa kanilang mundo ay walang sino man ang nakatalo sa kanila pagdating sa video game. Banta ng mga ito na makipag-ugnayan na si Tanda sa kanilang King of Animalia, pagkat sa pagkakataong ito ay siguradong mauubos lahat ng meron sila. Natakot si Tandang aso, habang sinabi ni Sora na dapat panoorin ng sangkatauhan ang bakbakan lalo't asim at puri ang nakataya sa laban. Nagalit si Izuna sa mayabang na paghahaman ng magkapatid at sinabing hindi siya matatalo, pero sumagot si Shiro na hindi pa kailanman natalo ang Team Blank. Matapos ito, pinuna ni Steph si Sora sa mga desisyon at tinanong ito sa gagawin kung matalo, sumagot na magiging aso sila period. Kinundi na ni Steph ang pagkamapangahas ni Sora, pero pinuri naman ni Jibril ang katapangan nito sa pagtaya ng lahat para lang masakop ang mundo. Ganon pa man, gusto lang ng magkapatid na enjoyan ang laro kaya low gets kung bakit tense ang lahat. Dahil dito, nagsimulang magalit ang madla at nagprotesta sa palasyo, pero walang paki ang simp dahil loser lamang ang mga ito. Isang linggo na ang lumipas matapos ang paghamon, kaya dahil wala pa ding tugon ng mga warbeast ay nagpasya si Sora na kunin ang trump card para sa flawless victory. Bigla nitong naramdaman na damatin na ang hinihintay at nagsimulang mag-glitch ang mundo, sabay sinabi kay Shiro na magtiwala sa Team Blank na hindi matatalo ng kahit sino, at kukunin niya ang huling sandata para sa laban sa mga warbeast. Nagsimula itong maglakad at habang sinusubukan abutin ni Shiro ay biglang naglaho. Kinabukasan, pagkagising ni Shiro ay nakitang wala na ang kuya sa tabi kaya nagsimulang umatake ang pangamba.
Nang pumasok si Steph ay tinanong ito ukol kay Sora, ngunit hindi ito kilala ni Steph kaya nagulantang bigla sa narinig. Biglang naalala ni Shiro ang nakaraan, at siya ay isang henyo kahit 1 taong gulang lang nakasama yata ni Ayano Koji sa sikretong White Room. Sinubukan siya ng kahit sinong matatanda sa isang laro ng tagisan ng talino, ngunit pagkabagot lamang ang meron dahil basic lahat sa kanya. Sa pagtuntong ng 3 taong gulang ay dito na dumating si Sora para makipaglaro sa kanya, kung saan sumusunod lang ito sa mga utos at ngumingiti ng peke. Alam ni Shiro wala na itong laman sa loob, ngunit ang pagkikitang iyon ang bumago sa kanilang buhay matapos magsumpaan bilang magkapatid. Ang mga alaalang ito ay nagsisimulang mawala kay Shiro, kaya biglang naging black and white ang mundo para sa kanya. Tumakbo ito sa labas pero walang Sora, at nang tanungin si Jibril ay hindi rin alam at tinawag siyang master. Sinabi nitong siya ang tumalo sa kanya. Ang simp na nagsabi kay Steph na ibigin siya, at ang pantas na nakaalam ng sikreto ng mga war beast. Nagsimulang ma-depress si Shiro, habang sinabi dito ni Jibril na baka nakipaglaro siya sa ibang lahi at namanipula ang alaala. Hinamon nito ng anghel sa laro para itaya nito ang pekeng alaala at sadyang magpatalo, at sa pagsisimula ng larong chess ay nagtaka si Shiro kung talagang peke ang alaala kay Sora. Nang magpapatalo na sana ay biglang lumitaw si Sora, at nagpaalala na ang Team Blanc ay hindi natatalo. Pinanalo nito ang laro sabay ng pagbalik ng kulay ng mundo, sinabi kina Steph na totoo si Sora na sinubukan paniwalaan ni Jibril. Biglang sumuporta si Steph, dahil kahit walang alaala kay Sora ay may kaunting pag-ibig na din dito. Nakipagtalo ito kay Jibril habang sinuri ni Shiro ang petsa, natuklasang sa ika-19 ang huling pagkakataon na nakita nila si Sora. Ang mga alaala sa araw na iyon ay siguradong nabura, at sinabi ni Shiro na dahil nakikipaglaro si Sora, at isa iyon sa patakaran na dapat sundin. Walang malinaw na alaala kundi ang mga huling salita nito, kung saan sinabing dalawa sila sa isa at di matatalo. Bigla nitong narinig ang boses ni Sora sa isipan, hiniling na pumunta siya sa lugar kung saan mayroon silang koneksyon. Natigilan si Shiro at inipon lahat ng talino, naniniwalang ito ay pahiwatig ng existence ng mahal na kuya. Sumisid ito sa mga alaala at nalaman na nakipaglaro ang kuya laban sa elf na kaibigan ni Kurumi, para makuha ang trump card laban sa War Beast. Ang laro na nilalaro ng mga ito ay agawan ng mga alaala, na siyang dahilan kung bakit walang nakakaalala dito. Biglang nawala ng malay si Shiro, at nakita sa panaginip ang paghamon ni Sora kina Kurumi at sa elf friend nito sa larong Othello, kung saan ang bawat pyesa ay kumakatawan sa kanilang mga alaala. Sa sandaling makuha lahat ng pyesa ay mawawala ang talunan, sabay ng pagbalik ng lahat sa normal matapos ang laro. Gusto ni Sora na suportahan ng kaibigang elf ni Kirby sa laban sa War Beast kapag nanalo, habang sasama sa kanila si Shiro kung matatalo. Tinanggap ni Kurumi ang hamon dahil di maipagkakatiwala ang race piece ng sangkatauhan sa sim, na naging simula ng bakbakan. Nang magising si Shiro ay agad nitong sinabi kina Steph ang pakikipaglaro ni Sora sa kuhaan ng mga alaala. Hiniling nito kay Jibril na tingnan kung may bakas ng magic sa silid at nakakita ito, ngunit di matukoy ang lokasyon. Sa kabutihang palad, natisod si Steph sa piraso ng mga adalo at agad nalaman ni Shiro ang gagawin. Napagtanto nito na kahit nabura ang alaala ni Sora mula sa iba, naalala niya ito dahil naglalaro bilang team. Nalaman nito na hinayaan ni Sora na kunin ni Kurumi ang kanyang mga alaala para mapatunayan na walang kakampi sa ibang lahi, at ngayon ay nakasalalay sa kanya ang pagkapanalo at maibalik ang kuya. Hindi man makita ang board ay alam kung nasaan ang mga pyesa, at alam kung ano ang laman ng 3 pyesa na magiging susi sa panalo. Gamit ang maximum output ng IQ, binitawan ni Shiro ang winning move, at sa eksaktong sandali ay nabura ang ilusyon sa paligid at lumitaw si Sora. Nagalit si Sora sa paghulog sa kanya, pero sinagot ito ng yakap ni Shiro na humingi ng paumanhin sa pagiging late. Sunod nilang narinig ang pagiyak ng elf, dahil nanatiling walang malay si Kurumi. Tungkol sa gantimpala, nagpasya si Sora na magkaroon ng parehong kopya ng alaala ang bawat panig at mabawi ang kanila. Biglang nabuhay si Kurumi at para sa ikalawang hiling, nais ni Sora na magkaroon ng awtoridad sa mga alaala ng elf. Nalito ang elf, pero may tiwala na si Kurumi kay Sora matapos makita ang mga alaala nito. Matapos ito, nagyakapan na ang mga iyakin dahil sa sobrang takot habang nakikipaglaban.
Sunod silang nagtipon para magpulong kung saan intro muna, sinabi ni Kurumi na hindi magpapakilala ng hindi nauuna ang kaibigan. Nagpakilala ang elf bilang si Phil at sinabing gusto makipagkaibigan sa lahat maliban sa anghel, at agad naisip ni Sora na may gusot sa dalawa. Nalaman nito na sa sinaunang digmaan ay winasak ni Jibril ang tahanan ni Phil, matapos tamaan ng lightning attack mula sa mga ito. Guilty ang husga ni Sora kay Jibril na nag-iiyak. Pagkatapos ay tinanong si Phil kung ano ang pwede nitong gawin para magkasundo, pero sinabing wala. Sinabi ni Kurumi sa kaibigan na kailangan ng anghel para sa plano ni Sora, hiniling na makipagkasundo kung saan ngumiti si Phil, sa nag-request na halikan muna ni Jibril ang kanyang sapatos. Ayaw sana ng anghel subalit walang takas sa mga master, kaya wala nang nagawa kundi magpakababa at ma-awaken ang bagong hilig. Tumayo si Steph dahil gusto ring Ayla si Kurumi dahil sa pandaraya sa kanya, pero pinaupo ito ng magkapatid pagkat natalo ito dahil sa skill issue. Pinaliwanag ni Kurumi na likas na alipin ng mga elf ang mga tao at alipin siya ni Phil, ngunit spesyal ang naging pagtrato nito sa kanya. Ang totoo ay best of friends sila, pero matapos mamatay ang ama ni Phil at maging pinuno ito ng angkan ay naging komplikado ang kanilang friendship. Hindi makapaniwala si Steph dahil sa kabila ng pagiging high-rank elf ni Phil ay tinutulungan ang isang alipin, na maituturing na pagtataksil sa lahi. Buong tapang sinabi ng elf na walang paki sa angkan basta't maging masaya si Kurumi, sinabing likas talaga itong iyakin, kaya bago pa masabi lahat ay binuksan na ng iyakin ang usapin para sa laban sa mga warbeast. Nag-isip sila ng diskarte at kinabukasan ay agad nagtungo sa embahada ng mga ito, sinadyang daanan ang mga taong loser na nagpoprotesta. Nahiyang mga ito sa pantalon nang makita ang isang flugel, sinabi ni Sora na magmadali para makita na ang kanyang Izuna. Pagkarating sa embahada ay naghintay muna ang mga ito sa mga fans, habang pinaalala ni Sora ang naging pagkatalo ni Steph sa mga kalapati at wala pang gantimpala doon. Hiniling nito kay Jibril na gumamit ng soundproof barrier, at sinabi kay Steph na lalagyan ng spell na magpapanalo sa laro. Pumunta ang mga ito sa entablado pagkat kumpleto na ang mga fans, saka naupo para sa magaganap na matinding laban sa virtual reality game. Nakaitandang aso ang mga patakaran sa hamon at sasabihin ang mga iyon sa oras na pumasok na sa laro, kung gusto ng mga ito na umalis ang mga tao ay sige lang, ngunit ang alaala ng mga ito sa pagpunta ay mawawala. Tinanggap ito ni Sora, na pinasundan ng pagsumpa sa 10 rules. Biglang nakita ni Izuna ang anino ng kanyang ina at nabahala, na napansin ni Sora. Tinanong nito ang paslit kung kailan huling nagsaya sa laro na kinagulat nito, saka naghawak kamay ng kapatid bago pindutin ni Tanda ang teleport. Bigla nitong naramdaman ang presensya ng magic, nakita sina Kurumi at Phil mula sa malayo, napagtanto na narito ang mga ito para masiguro na hindi sila mandaraya, pero confident pa din si Tanda na mananalo. Samantala, habang pinapadala sa laro ang Team Simp ay nag-pep talk muna ang pinuno, pero matapos lumapag sa lugar na kapareho ng Tokyo ay panic mode ang loko. Parang timang ang magkapatid, na parehong kinakabahan sa sariling mundo na kanilang kahinaan. Humingi ang mga ito ng tawad kina Steph, dahil siguradong ang kanilang sasapitin. Habang nanginginig, lumitaw sa isang malaking screen si Tandang Aso upang basahin ang mga patakaran. Ayon dito na ang laro ay tinatawag na Bullet of Love 2 mula sa tunay na mundo, kung saan agad nabuhay ang simp. Pinaulit pa ito ng loko sa aso at sinabi nitong nasa sci-fi world sila na sikat sa kanilang mundo, kaya ito ang pinili bilang venue. Sinigawan ito ni Sora ng bakit hindi mo sinabi agad, saka inalog si Shiro at sinabing isa pala itong mundo ng laro na gumaling din kaagad. Matapos ito, nagpatuloy si Tanda, sinabing ito ay isang tipikal na FPS shooting game lang na may twist. Sa mundong ito, lahat ng chicks ay uhaw sa mga manlalaro, at kailangan nilang patamaan ang mga ito gamit ang love guns na pinapagana ng kanilang love energy. Pwede silang makakuha ng love energy sa pagbaril sa mga NPC, at kung babarilan naman ang kalaban ay magiging love slave nila. Dapat mabaril ng Team Simp si Izuna para maging slave, habang kailangan nitong patamaan ang Team Simp at gawing harem. Nagpasalamat si Sora kay Tanda sa pagsabi ng mga patakaran, at naghanda ng mansip-sip ng asim. Binaril agad nito ang isang NPC para mag-recharge ang baril, habang ligwak si Steph na nahuli agad at inubos ng mga NPC ang lahat ng love energy, bago iwan na parang basura. Samantala,
tumatakbo ang iba kung saan nagtanong si Sora sa mangyayari sa teammate pag binaril ito. Sinabi ni Tanda na makakakuha ng love energy ang kasamahan pero magiging slave din nila sa maikling panahon. Agad na binaril ni Shiro si Sora at magmamatamis sana, pero agad ding pinutukan ni Jibril na mahilig sa lolita. Mabilis namang nakabawi si Shiro at sinigurong intense ang parusa sa pasaway mamaya. Sunod tumakbo si Steph patungo sa kanila na agad pinutukan ni Sora, baliw na baliw ito sa kanya kaya inutusan barilin ang lupa. Ngunit nawala ang bisa ng magic at nag-bounce back ang bala kaya na in love sa sarili. Nais ni Sora na samantalahin ang pagtalbog ng mga bola at bawasan ang pagtakbo, dahil ang stamina nila ay walang kwenta. Sunod silang umalis para sa all-out war, kung saan habang sinusubukan tanggalan ng takip ang mga NPC ay binanatan na ni Izuna ang kanyang mga kasamahan. Nakaramdam ito ng inis sa pakikipaglandian ng simp, gayong lahi ang nakataya na ngayon lang niya naramdaman. Bigla nito narinig ang yapak ni Shiro kaya ginamitan ng bouncing attack, ngunit hindi nito natamaan kaya nabigla. Si Shiro naman ang sumugod na pinaputukan ni Izuna, at gumamit ito ng sariling bouncing bullet para ma-intercept ang lahat ng mga bala. Hindi makapaniwala si Izuna lalo nang simulan siyang pa-atrasan ng kapwa lolita, naiwasan ito lahat ng bala niya at na-corner pa nga sa mga kakaibang tirada nito. Tumalon ito sa gusali para tumakas. Ngunit nakaabang ang anghel na sinubukan magpatama, kaso naiwasan ang target na gumanti ng granada at nakatakas. Napinsala ng kaunti ang anghel sa kapinatamaan ni Izuna, nang makita naman nito ang isang bala mula sa malayo. Sa una ay nakaiwas ito, pero sa ikalawa ay muntik pang matalo. Bumagsak ito at agad tumakas, habang agad na ibalik ni Sora si Jibril sa normal. Nagpulong muna ang tatlo sa diskarte, kung saan alam ni Sora na nandaraya si Izuna para malaman ang kanilang lokasyon at mga kilos, ngunit hindi basta mapapatunayan. Alam nito na sasabihin ng mga warbeast na sixth sense lang ito, kaya kailangan maghanap ng ibang paraan. Sa labas ng laro, alam ni Tanda na matalino ang magkapatid pero siguradong mananalo. Kinausap nito si Izuna sa pinakamababang sound frequency at nilahad ang lokasyon ng tatlo. Agad sumugod si Izuna ngunit agad napigilan ni Sora, saka tumakas kasama ang iba at inabot na ng gabi. Nag-iisip si Shiro ng plano habang nagbantay sina Sora, nang biglang lumitaw ang slave na Steph. Tinanggal ng simpang damit nito, sunod ginawang alipin ni Jibril. Nagkalkulos na si Shiro para makuha ang winning move, kaso di malaman ang sagot. Sinabi nito sa kapatid na ito na ang bahala sa kanang yakap para saluhin ang pag-atake. Saktong pinaputukan sila ni Izuna, at kahit pa nakaiwas si Sora ay nakitang kalaban na niya si Shiro. Binaril siya nito, ngunit buti na lang at may anghel na handa siyang ilipad sa delikadesa. Hindi maintindihan ni Jibril si Shiro sa pagsakripisyo gayong mas magaling kay Sora, ngunit naiintindihan ito ng simp. Ayon dito na iniwan ni Shiro ang equation na blanco, na ibig sabihin na ang tanging paraan para manalo ay maglaro sila bilang team blank. Inutusan ni Sora si Jibril na labanan si Izuna, para bigyan siya ng oras para sa laban kay Shiro. Agad naglaban ang magkapatid at si Sora ang na-corner, pagod na ito ng husto pero nang makita ang itaas ay nakaisip ng plano. Tumakbo ito ng diretso kay Shiro at hindi umiiwas sa mga pagbaril ng kapatid. Nagulat si Shiro sa isip na iiwas ito kaya pinakalat ang mga bala, na naging dahilan para makaiwas ang kuya at mayakap siya. Binaril ito ni Shiro para ibalik sa normal, pero ito ang bantay sa lakay moment ni Izuna. Gusto nitong ma-one-hit ang dalawa, pero gumamit si Sora ng granada na pinasundan ng pagbaril ni Shiro. Nagulat si Izuna at Tanda gayong hindi dapat ito makakagalaw agad pagkabaril, pero lumalabas na pansi pala nito ang binaril ni Sora. Hindi naman talaga ito naging slave dahil naharangan ang bala ni Izuna gamit ang butones, at nagpapanggap lang na kontrolado para makahanap ng pagkakataon. Nagbarilan ng mga lolita gamit ang bouncing bullet at halos matamaan si Azuna. Bigla itong ginanahan kaya ginamit na ang secret art ng mga warbeast para lumakas, saka tinuon ng enerhiya para makatalon ng mataas, at habang gulat ang magkapatid ay kinaladkad ito ni Izuna sa isang pagsipa. Kumikilos ito sa bilis na tanging pagtakbo lang ang magagawa ng magkapatid, hanggang sa ma-corner ang mga ito sa isang park. Walang maisip na trick si Shiro habang sinabi ni Sora na magbabluff na lang. Sumugod ito kay Izuna at iniisip na babaril ito ng dalawa sa tagiliran saka magpapakawala ng straight. Binaril nito ang bala para sa counter,
pero 2 beses pumutok si Izuna at ang kanyang tumalbog na bala ay tatamaan si Shiro. Huli na ang lahat pagkat tinamaan sila pareho, at sa pagkawala ng malay ay nag-celebrate si Izuna, ngunit biglang natamon sa likuran. Mula ito kay Steph na karga ng NPC, tinanong si Sora kung tama ang ginawa at kung pwede nang buksan ang mga mata. Bumalik ang malay ng dalawa at natuwa sa resulta ng pagsugal, habang humingi ng deserve explanation si Tandang Aso. Pinaliwanag ni Sora na habang tumatalbog ang mga bala ni Shiro at Izuna sa laban kanina, kinalkula nila ito para tumama ang bala ni Shiro kay Steph. Bago ito kinalkula na ni Shiro ang algorithm na komo-control sa landas ng NPC, at sinadyang papuntahin si Izuna sa lokasyon nito. Bago pa magsimula ang laro, ginamit ni Sora ang gantimpala upang pasunurin si Steph sa anumang utos na sinulat ni Shiro sa lupa, kahit pa wala itong malay tao. Bukod pa dito walang tunog ang mga NPC habang kumikilos, at ang kawalan ng malay ni Steph ang nagpahirap kay Izuna na madetect ito kahit may sixth sense. Hindi makapaniwala si Tanda sa talino ng mga ito, kaya nagtanong si Sora kung iniisip nito na may kakayahan silang basahin ang hinaharap. Binunyag ni Sora na alam maging ang paggamit ng aso ng matalas na pandama upang ibigay kay Izuna ang kanilang lokasyon, pero ginamit din iyon para mabitag ang dalawa. Di man tanggap ni Tanda ay nilunok ang pagkatalo at dineklarang panalo ang mga tao, at isusuko ang lahat ng lupa na kinuha ng Warbeast mula sa sangkatauhan. Habang nagdiriwang ang mga tao sa labas ay bumangon si Izuna, na guilty na magdurusa ang kanilang kaharian dahil sa pagkatalo. Sinabi ng magkapatid na tigilan nito ang mag-overthink lalo't nag-enjoy naman sa laro. Napaiyak ito, habang sinabi ni Sora at Shiro na ang unang pagkatalo ang nagpapatunay na gamer ang sinuman. Nagkamayan ang mga ito at nangako si Izuna na hindi na matatalo sa sunod. Ganon pa man, wala pang happy ending kaya nagpasya si Sora na pumunta sa kabisera ng mga Warbeast, para harapin ang chick na lobo na may malaking granada. Binati nito ang Sim sa pagdating, kahit pa hindi natutuwa dahil bukod sa pagkatalo ni Izuna ay naapektuhan pa nito ang kaligtasan ng kaharian. Pinayagan nitong makita ng mga elf ang laro kaya magiging basic silang mga Warbeast kapag muling hinamon, kasama na ang mga Flugel at Phantasma na kinasangkutan nito. Gulat si Tanda at nagtanong kung paano nasangkot ang mga ito doon, sinabi ni Jibril na chickman siya sa panlabas ay isang big shot sa lupon ng mga Flugel. Nagalit ng husto ang Fox Queen at gusto nang kalmutin si Sora, sinabing maghihiganti sa mga tao kaya tinanggap nito ang hamon at nilabas ang barya. Gusto nitong maglaro muna ng simple kesa sa nakakapagod na laro, kaya napatawa ang Fox Queen dahil matapos makipagkalmutan ng husto sa digmaan, ay magpapas siya sa kapalaran ng kaharian sa pamamagitan ng toss coin. Sinabi ni Sora na kung manalo ay kukunin lahat ng teritoryo ng mga Warbeast, habang ayon sa Reyna na kung manalo ay magkakaroon ng kapangyarihan na pamahalaan ang mga teritoryo na napanalunan ng Elkia kanina. Nagtaka si Sora na madali ang negosasyon, sinabi ng Fox Queen na mas nag-aalala sa kalagayan ng mga nasasakupan, dahil siguradong yari sila pag hinamon ng mga elf at Flugel. Nagpasya si Sora na magtos habang sa Reyna ang first call, kung saan ginamit nito lahat ng kapangyarihan para mabilang lahat ng ikot ng barya, at kung paano ito tatalbog kapag tumama sa lupa. Nakita nito ang tails kaya pinili, ngunit bumagsak ito sa pagitan ng mga tiles at naipit. Sinubukan umakto ni Sora na coincidence lang, pero tumawa si Azuna dahil nakitang inipit nito iyon. Sinabi ni Sora na dahil parehong nanalo ay magiging teritoryo ng Warbeast ang Elkia, pero mayroon silang karapatan sa autoridad kaya nais bumuo ng alyansa para magtulungan. Humanga ang Fox Queen na laging nakukuha ni Sora ang gusto, ngunit iniisip nito na yari pa din pag hinamon ng mga elf. Pinasinungalangan ito ni Sora, sinabing ginamit ang gantimpala sa laro ng mga alaala para baguhin ang alaala ni Phil, kaya mga maling impormasyon ang binibigay nito sa mga elf. Hindi mananalo ang mga ito, sa halip ay ang Human Beast Alliance ang kukuha sa teritoryo ng mga ito. Dito na nagtapat ang Reyna at si Tanda na natakot sa akal ang kukunin ni Sora ang kanilang teritoryo at race peace, ngunit sinabi ni Sora na walang paki doon. Layunin lang niyang talunin si Tet at walang paki kung True God man ito, dahil ang Team Blanc ay hindi matatalo. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli mga romantiko at romansa.